Ask ko lang po bakit may mga Kristiyanong walang pakialam sa mga taong backslider. Naranasan ko po yan at napansin ko na wala silang ginagawa para mapalapit ka muli sa Panginoon. At sila pa yung nagiging dahilan bakit maraming tao na ayaw na magsimba. Ito po yung common na issue pagdating sa church na hindi nawawala yan sa bawat mga gawain. Na meron talaga dyan na nagbabackslide. At hindi lang may nagbabackslide, meron din naman mga tao na pagka may nagbabackslide at gusto muling bumalik sa Panginoon ay tila ba iba na yung tingin nila dito. May mga tao sa loob ng simbahan na feeling nila na self-righteous na sila lang yung holier than thou na tinatawag, na ibig sabihin na mas banal sila kaysa sa iba, mas tama sila, mas karapat dapat sila. At yung mga nagbabackslide ay tila ba wala nang bilang uli na makabalik sa bahay-sambahan ng Panginoon. At ito po ay common na issue pagdating sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, meron iba't ibang klase ang pagbabackslide. At ang pagbabackslide ay nagsisimula po yan sa puso. Hindi naman porket na nawala na sa gawain ng Panginoon, hindi na nagsisimba, hindi na uma-attend, ayun lang yung matuturing natin na backslider. Dahil meron din mga kaibigan, mga kapatid, na nasa loob nga ng simbahan, pero ang kanyang puso ay malayo na sa Panginoon at yan yung tinatawag na backslider in heart na sinasabi ng Biblia. The backslider in heart shall be filled with his own ways. At dyan po nagsisimula ang pagbabackslide sa puso. Hindi naman nangangahulugan na nandiyan ka pa sa loob ng bahay-sambahan ay hindi ka nagbabackslide. Dahil marami sa bawat gawain ng Panginoon ay marami na ang backslider. Hindi lamang nakikita sa pag-alis, kundi sila ay backslider sa puso. Ni ang pagbabasa ng Biblia ay hindi na napapahalagan. Ang pananalangin ay hindi na rin nagagampanan. Maging ang mga preaching ay nire-reject na. Na tila ba ito ay laging offensive para sa kanila at hindi na tinatanggap ang salita ng Diyos. Diyan po sa parting yan ay pagiging backslider sa puso. At marahil yung mga tao na pumupuna sa mga umaalis na literal na nagbabackslide, hindi na nagsisimba, hindi na uma-attend, hindi na nakikita sa gawain ng Panginoon, ito yung mga tao na backslider sa puso, na marahil nandyan sila sa loob ng simbahan pero sila yung nagiging tinik, sila yung nagiging katitisuran ng mga mananampalataya, na merong mga backslider na literal na gustong bumalik sa Panginoon, samantalang itong mga backslider sa puso na nandyan nga sa loob ng simbahan pero nire-reject nila yung mga taong umalis at gustong bumalik. At sila pa yung feeling righteous sa kanilang mga sarili. Kaya sinasabi ng Proverbs chapter 14 na ang mga backslider in heart, ang kanilang mga lakad ay ayon lamang sa sarili nilang kalooban at hindi sa kalooban ng Diyos. Now, bakit ba may mga ganyang klaseng tao? Isa lang po ang ibig sabihin niyan, immaturity. Ibig sabihin, feeling nila righteous sila, feeling nila matured sila sa kanilang mga sarili, pero ang katotohanan, sila ay nananatiling musmos, sila ay nananatiling sanggol sa pananampalataya at hindi pa rin lumalago. At naaabot ang kaisipan na kung ano ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo ay ganun din sana ang ginagawa at iniisip ng mga taong matured sa pananampalataya. Dahil ang tunay na matured sa pananampalataya ay hindi yan basta-basta gagawa ng mga bagay na ikatitisod ng mga kapwa niya mananampalataya. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na ang mga taong espiritual at nakikita nila na mayroong mga tao, mayroong mga mananampalataya na lagi pa rin natitisod sa mga kasalanan, sila ay nahuhulog pa rin sa mga patibong ng dyablo at may mga pagkakataon sila pa ay umaalis. Sabi ng Biblia, i-restore natin sila na may kaamuan. Ibig sabihin, nandyan yung pagpapakumbaba, nandyan yung kahinahunan sa pagsasalita, nandyan yung pagiging mabait sa kanila sa pagtanggap, sa pagbabalik nila sa Panginoon. Dahil imbis na sila ay palayuin natin sa gawain ng Panginoon, dapat tulungan natin sila na sila ay makabalik muli sa Panginoon upang sila ay lalagong muli. Dahil sinasabi ng Biblia na pagka hindi mo ginawa ang mga bagay na yan, baka isang araw ikaw rin ay maging ganyan, na piling mo ang galing-galing mo sa iyong sarili, piling mo ang lagu-lago mo na, piling mo alam mo ng lahat at hindi mo na kailangan yung mga tao na lumabas sa Panginoon at gustong bumalik, na tila ba kayo na lang sa loob ng bahay-sambahan ang dapat magkakasama, hindi nyo dapat kasama yung mga ganyang pag-uugali ng mga nagbabackslide. Consider thyself, dahil baka isang araw, ikaw rin ay magaya sa mga ganyang backslider. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Di ba't yan yung sinasabi ng Biblia upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, na tayo ay magdala ng pasahin ng bawat isa? Ibig sabihin, kung mayroong mga kapatiran na lulupaypay at sa kanilang pagbabalik ay gusto nilang maging maayos muli sa Panginoon, gusto nilang muling
maayos ang kanilang relasyon sa Panginoon? Bakit hindi natin sila tulungan pasanin ang kanilang mga bigatin upang sa ganyan ay sila ma-feel nila na sila ay katanggap-tanggap pa rin muli sa Panginoon? Dahil sino ba tayo para hindi sila tanggapin? Samantalang ang Panginoon, sinabi ng Biblia, kung ang kapatiran mo ay magkasala sa iyo ng 7 beses, ay 7 beses mo siyang patawarin. At sabi ng Panginoon, hindi lamang 7 beses, kundi 70 times 7 mong papatawarin ng iyong kapatiran kung siya'y magkakasala sa iyo ng ilang beses. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Alam mo ang katotohanan na yan ay ipinapamuka sa atin ng salita ng Diyos, na tayo ay hindi naman talaga karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Nung tayo ay hindi pa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, isa lamang tayong maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay tayo ay inaring ganap ng ating Diyos. Kaya alam mo, sabi ng Biblia, kung sasabihin mong ikaw ay something, para bang kung sino ka sa gawain ng Panginoon, samantalang ikaw ay nothing. Niloloko mo lang ang iyong sarili. Kung tingin mo sa iyong sarili, ikaw lagi yung pinakamataas sa bahay-sambahan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Ikaw lagi yung magaling. Ikaw lang dapat yung tama. Ikaw lang dapat yung tignan ng mga tao, kaibigan. Kung tingin mo na ikaw ay something, na tila ba ikaw yung pinakamataas sa gawain ng Panginoon, tignan mo muna ang iyong sarili mo, dahil sabi ng Biblia, we are nothing. Kaya't alam mo, mahirap talaga magmataas sa harapan ng Diyos, dahil lahat lamang ng ito ay biyaya sa atin ng Panginoon, na wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat ipagmayabang, kundi ang laging dapat na iaangat sa ating mga buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, na kung hindi dahil sa Kanya ay wala tayong kayang gawin. Kaya alam mo, kaibigan, kung ikaw ay isa sa mga ganitong klaseng tao na pag may nagbabackslide ay tila ba ayaw nyo na sa kanila at nire-reject nyo sila, consider yourself. Makinig ka sa salita ng Diyos. Maging mabuti tayo sa ating mga kapatiran. Tanggapin natin sila kasi kinamatayan rin naman sila ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba tayo para i-reject sila sa bahay-samba ng Panginoon? Mamaya, pag ganyan ang ginagawa mo, makaranas ka talaga ng pagpapalo ng Panginoon. At sa mga literal na nagbabackslide na umaalis talaga sa bahay-samba ng Panginoon, ang Diyos naman ay mayroong pangungusap sa kanila. Meron din naman yung mga lesson na natutunan kung bakit gusto nilang manumbalik muli sa gawain ng Panginoon. Hindi naman yan babalik basta-basta kung walang pangungusap sa kanila ang Panginoon, kung totoo nilang tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ang hatol sa mga nagbabackslide ay hayaan na natin yan sa Panginoon, hindi natin yan gampanin. Tayo bilang mga mananampalataya, i-restore natin yung mga nalulupaypay, nanghihina, mga nagbabackslide. At sa bagay na yan ay nagagampanan natin ang pagmamahal at nagagampanan natin ang kalooban ng ating Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.